Mga kababayan, dumating na talaga yung panahon na nasam-asam ng mga taga-Pulahan, Pinklawan, at saka Makabayan itong pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Dumating ng panahon na nasam-asam ng mga politikong gusto talagang mawala sa eksena sa politika itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Yan lang ang natatanging paraan nila para mahadlangan ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ngayong 2028. Noong nakaraang taon, nakakuha ang Kamara ng 215 signatures. Nakakuha sila ng tamang bilang na maipasa sa Senado ang naturang articles of impeachment. Ito na. Sa daming mga nangyari noong nakaraang taon sa bansa natin sa usaping politika at itong skandalo. Yung mga kongresista na pumirma nung nakaraang impeachment complaint, mag-isip-isip na itong mga ito ngayon, mga kababayan. Kasi kung magkamali sila dito ngayon ay sigurado akong may paglalagyan talaga itong mga ito. Isa din sa punteriya talaga nila yan. Nagagantihan talaga nila itong mga politikong sumubok sa kanilang mga kakayahan. So ngayon, mag-isip-isip na itong mga kongresista ngayon kung pipirma pa ba sila o hindi. Kasi mga kababayan, kahit may makalusot ang articles of impeachment sa Senado, dihado pa rin sila sa bilang. Kaya ang senador man ang magiging mga hurado nito, senator judge, sila ang maglilitis at sila ang huhusga dito kay Vice President Sara Duterte. Kung makakalusot ang articles of impeachment sa Kongreso, So ngayon mga kababayan, sa kasalukuyang bilang dito sa mga senador natin, majority block mga kababayan, yung sigurado na mag-yes sa conviction of Vice President Sara Duterte, mayroon silang 15 bilang, mga kababayan. Kumpara sa minority block na matawag nating magno talaga ito. No for the conviction of Vice President Sara Duterte. So yung siyam na yung minority block, mga kababayan, sapat na yan na ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Kasi sa 24, ang nasa batas ay kailangan nilang kumuha ng 18 boto para ma-impeach ang pangalawang Pangulo natin. So sa sulit nilang 15 senators, kailangan pa nila ng 3. Ito na mga kababayan. Itong 3 nakaupo nating senador ngayon kasalukuyan na nahaharap din sa anomaliyang flood control anomaly, mga kababayan. Itong si Senator Jinggoy Estrada, itong si Chis Escudero, at saka itong si Joel Villanueva, mga kababayan. Ito yung pinupuntirya nila ngayon. At ayon pa sa napag-alaman natin na may rekomendasyon na ang Independent Commission on Infrastructure at saka ang mismong DOJ, mga kababayan. Mayroon na silang rekomendasyon nito na papasampahan na ng kaukulang kaso itong 3 na to sa Sandigan Bayan at saka sa Ombudsman. So ito na. Kasi kailangan nila ng 3 boto para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo natin. Dito na ngayon papasok ang critical na usapin dito. Kailangan talaga nilang ligawan nila itong 3 na
sasanib sa majority block para magiging sapat yung bilang nila para ma-convict ang pangalawang pangulo natin. So ito dito na natin malalaman kung gaano ba talaga, ano ba talaga ang paninindigan nitong tatlong senador na nabanggit ko, mga kababayan. Kung babaliktad itong mga ito, sigurado may paglalagyan si BP Inday. Kasi magiging 18 na sila eh. So sapat na talaga yung bilang nila. Siguraduhin talaga ng administrasyon na itong tatlo mapapapunta sa kanila. Kasi hindi sapat ang bilang nila. Ngayon, balik tayo sa Kongreso. Itong mga congressman, para maiakyat ang impeachment complaint, kailangan nila na magkaroon din ng sapat na bilang sa mga kongresistang pipirma dito sa impeachment articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So, nung nakaraang impeachment case na inihain nila noong nakaraang taon ay sumapat yung bilang nila, nagiging 215. Dahil umano sa mayroong mga pledges, hindi ba, pinaputok ni Congressman Toby Chanco yung FLR or for later release na 150 million worth of infrastructure projects sa bawat kongresista na pipirma sa impeachment complaint. So ngayon, mga kababayan, iba na ang istorya ngayon. Wala nang deal or wala nang offer ang administrasyon. Saan pa sila kukuha ng mga for later release na budget na binusisi na ng gusto ng dalawang kapulungan? Hindi na nila mabigyan ng pangako. Hindi na nila papangakuan ngayon yung mga kongresista na pipirmahan ninyo para mayroon kayong katumbas na halaga ng infrastructure project. So hindi na yan mangyari, mga kababayan. So ngayon dito na natin magkaalaman na ito kung sasapat pa ba sa bilang na maipasa ang impeachment complaint sa Senado or hindi na nila kakayanin ang bilang. Kasi itong mga congressman ngayon, nagbantay na rin ito ngayon. Pinag-aralan na rin nila ng mabuti ito. Kasi alam nila na hindi sapat ang bilang ng senador eh. Kulang ng 3 ang majority block eh, na mapakonvict si Sara Duterte eh. Kung walang babaliktad dyan sa Siam. So, hindi makonvict si Vice President Sara Duterte at siguradong mananalo yan sa pagdating ng 2028 presidential election. Sa sinasabi ko, di naman siguro hipokrito talaga ang mga Duterte na hindi talaga yan nagnanais na makaganti dito sa mga politikong nagpahirap sa kanila ng gusto nitong panahon ng Marcos administrasyon. So mga kababayan, antabayanan natin ito. Maganda ito. Kung manatili ba yung pagiging tapat, yung loyalty ng 3 senador kay Pangulong Duterte at kay BP Inday Sara Duterte, o babaliktad ito para sa deal. Alam ko wala namang ibang i-deal nila ito kundi hindi sasampahan ng kukulang kaso Yun lang naman ang ano nila. Yun lang talaga yung ibabargin nila dito sa 3 senador na to. In exchange of withdrawal of support from the Dutertes, mga kababayan. So antabayanan natin ito, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka. Ipanalangin din natin ang ating ng bayan, mga kababayan, para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.